Magandang araw sa ating lahat. May nagsabi na bang ang panitikan ay salamin ng lipunan? Ngayong araw na ito, dadalhin ko kayo sa 3 akdang Pilipino na nagpapakita ng ganda, pagkikibaka at pagmamahal sa bayan. Mula sa isang prinsesa na simbolo ng dangal at kabutihan, sa payapang nayon ng Makata, hanggang sa malalim na pagtingin ni Jose Rizal sa lipunan. Sabay nating tuklasin kung paano ang mga kwentong ito at tula na isinulat na mahigit 1 siglo na ang nakalipas ay may aral pa rin sa atin ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang tunay na prinsesa ay hindi sinusukat sa korona, kundi sa puso. Ngayon, magkikilala natin ang isang dalagang hindi prinsesa sa dugo, ngunit prinsesa sa dangal at malasakit. Siya si Elisa Magsino, ang prinsesa ng Kumintang. Alamin natin kung paano ginamit ng panitikan ang isang piging upang ilantad ang kalagayan ng lipunan at ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Sa kwentong ito, kilalanin natin ang mga mahalagang tauhan. Una, si Elisa Magsino, isang dalagang mula sa Tanawan na ipinadala sa piging sa Lipa. Siya ay matalino, masipag sa pag-aaral at may malasakit sa mahihirap. Sa hinaharap, siya ay magiging tagapamahala ng isang paaralan. Ikalawa, sina Ginoo at Ginoong Magsino, ang mga magulang ni Elisa, na may mataas na katayuan sa lipunan. Ikatlo, sina Ginoo at Ginang Gobernador, na punong abala sa paghahanda ng piging at kumakatawan sa mga makapangyarihan sa lipunan. Ikaapat, ang batang abogado mula sa San Pablo, isang tagapagtanggol ng mga magsasaka na nakilala ni Elisa sa piging at magiging mahalagang kasangga sa pagtataguyod ng katarungan. At panghuli, ang mga prinsipalya at panauhin tulad nina Kaatoy Quesada, Nanoy Chepeco, Roselang Bubog at iba pa na kumakatawan sa iba't ibang prominenteng pamilya sa Katagalugan at Katimugang Tagalog. Ang manunulat ng prinsesa ng Kumintang ay si Romeo P. Virtosio. Siya ay isang kilalang manunulat na Pilipino na nakatuon sa paglalarawan ng lipunang Pilipino, lalo na sa mga pamilyang may impluwensya sa Katagang at ang kanilang papel sa politika, edukasyon at kultura. Isinulat at nailathala niya ito noong dekada 1930 o 1930 sa panahon bago itatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935 o 1935. Dinaluhan niya ang isang piging sa Lipa na inihanda ng kanyang ama, ang gobernador, bilang pagpaparangal at pagkikita-kita ng mga mayayamang pamilya at alyado ng. Ang kwento na ito ay umiikot kay Elisa, isang dalagang mula sa Tanawan, Batangas, na nagbakasyon mula sa kanyang pag-aaral sa Sentro Escolar. Sa unang Sabado ng kanyang pagdating ng Katimugang Tagalog, dumalo ang mga prominenteng pamilya gaya ng Bonifacio ng Santa Cruz, Yatco ng Binyan, Malvar ng Santo Tomas, Apisibol ng Balayan, Digala ng Lucena, at Divilla ng San Juan, na nagdala rin ng iba't ibang pasalubong para sa gobernador at kanyang pamilya. Habang nagaganap ang piging, ipinakita ang politikang ugnayan at kapangyarihan ng mga elit sa Katagalugan, pati na rin sa kanilang pananabik sa nalalapit na Commonwealth at pagsasarili ng Pilipinas mula sa Amerika. Nakipag-usap si Elisa sa mga bisita kabilang ang batang abogado na si Tino Colliantes mula sa San Pablo, na may malasakit sa mga mahihirap at nakikipaglaban para sa katarungan. Sa kabila ng marangyang kapaligiran, napansin niya ang mga sosyal at ekonomiyang isyu ng panahon, tulad ng epekto ng Tidings-McDuffie Act, paghihigpit ng mga mayayamang may-ari ng lupa, at ang mga samahan ng magsasaka at manggagawa na nagsusulong ng pantay na karapatan. Sa huli, ipinakita na si Elisa ay may ambisyon at malasakit sa edukasyon. Balak niyang pamahalaan at palakihin ang mga maliit na kolehiyo ng kanyang lolo upang maging isa sa pinakamahusay sa Katagalugan.
at tulungan ang kabataan mula sa mga baryo na magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Sa pagtatapos ng kwento, may umusbong na interes romantiko sa pagitan ni Elisa at ng batang abogado na nagpapakita ng pagsasama ng personal na damdamin at pangakong serbisyo sa bayan. Ipinapaalala sa atin ng prinsesa ng Kumintang, ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman, titulo o kapangyarihan, kundi sa malasakit sa kapwa at sa bayan. Dahil sa panahon ngayon, mahalaga pa rin ang aral na ito. Sa gitna ng social media, status at material na bagay, ipinapaalala ng kwento na mas mahalaga ang pagiging makatao, makatarungan at handang tumulong sa nangangailangan. Kaya, sa dulo ng kwentong ito, malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng prinsesa ay may korona. Ngunit ang may tunay na puso para sa kapwa ay tunay na marangal. Ang prinsesa ng Kumintang ay hindi lamang kwento sa isang piging. Ito ay kwento ng lipunan, ng kabutihan at ng pag-asang may mga taong handang tumindig para sa tama. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang aral nito sa ating pang-araw-araw na buhay. At mula sa isang kwento ng karangyaan at lipunan, lilipat naman tayo sa isang akdang puno ng katahimikan, ganda at pagninilay. Ang susunod nating tatalakayin ay isang tula na naglalarawan ng payapang buhay sa kanayunan. Ito ang Nayon Ko, ni Theo S. Bailen. Si Theo S. Bailen, ayon sa talaang Bughaw ni Abadilla at pinagtibay ng surian ng wikang pambansa, si Theo S. Bailen ay makata ng taong 1962 at 1964. Nagkamit siya ng Republic Cultural Heritage Award for Literature noong 1963 at naging Palangka Awardee noong 1965. Ang kanyang mga aklat katipunan ng tula ay Pinsel at Pamansing, Kalabaw at Buffalo, Ang Tinig ng Darating at RX. Bago pa man siya nakatapos ng high school, nakapagsulat na siya ng humigit kumulang 500 tula, maikling kwento, at sanaysay sa iba't ibang kilalang magazine. Bukod sa pagiging manunulat, siya rin ay musikero at kompositor. Ilan sa kanyang pinakapopular na komposisyon ay Landas ng Kadakilaan, Unang Ginang Imelda at Ramon Magsaysay March. Ang tula ay naglalarawan ng isang payapa, masagana at magandang nayon na mahal ng Makata. Ipinapakita nito ang kalikasan na puno ng luntiang halaman, bulaklak, batis, talon at lawa na nagbibigay kasiyahan at katahimikan sa mga naninirahan. Ang nayon ay tinuturing na banal at payapang lugar kung saan ang mga tao ay nakaramdam ng ligaya, pagmamahal at kapayapaan. Binibigyang diin din ang tula ang pagkakataon sa tao na magnilay, magsisi sa nagawang kasalanan at makipag-ugnayan sa kalikasan. Sa kabuuan, ito ay pagdakila sa kagandahan ng sariling bayan at kapayapaan na hatid ng buhay sa nayon. Ang tulang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan at pagiging mapayapa. Sa ngayon, paalala ito na kahit sa abalang mundo, kailangan natin pahalagahan ang ating paligid at maglaan ng panahon para sa katahimikan at pagmumuni-muni. Dahil dito nagmumula ang kapayapaan, pag-asa at tunay na kaligayahan. Ayun, natapos nating pakinggan ang tinig ng kalikasan at katahimikan sa tula. Lilipat naman tayo sa isang kabanata ng nobelang nagmulat sa bayan at lipunan. Ang susunod nating tatalakayin ay ang Los Baños, Kabanata 11 ng El Filibusterismo ni Jose P. Rizal. Mga tauhan sa kabanatang ito: si Kapitan General Simon, Padre Camora, Padre Irene, Padre Sibila, Padre Fernandez, Don Custodio, Kalihim, Benzaib, Cabezang Talis, Isagani at Basilio.
Alam naman natin na si Jose Rizal ang ating pambansang bayani, hindi ba? Sinulat ni Jose Rizal ang nobelang El Filibusterismo noong 1871 sa Europa. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pamumuno at kalikasan ng kapangyarihan ng Kapitan General sa Pilipinas. Nagpunta siya sa Buso-Buso upang mangaso, ngunit dahil sa karangyaan at kasamaang banda, wala siyang nahuling hayop. Bagamat nababahala ang mga lokal na pinuno at punong bayan, lihim naman na nagagalak ang Kapitan General sa kanyang pangangaso. Pagbalik niya sa Los Baños, naglaro siya ng baraha habang tinutugunan ang kanyang mga opisyal na gawain, kasabay ng pag-uusap ng mga praile at matataas na kawani tulad ni na Padre Comora, Padre Irene, Padre Sibila at Don Custodio. Pinag-usapan dito ang mga suliranin ng pamahalaan, kabilang ang mahihinang sandata at ang kahilingan ng mga mag-aaral na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Pinagkita rin ang mga saloobin ni Simon na nagbibigay ng matatalim na at mapanuring obserbasyon sa kalagayan ng pamahalaan at lipunan. Ipinapakita ang kabalintunaan ng sistema. Ang mga tulisan ay mas tapat sa kanilang pamumuhay kaysa sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kahilingan ng mga mag-aaral ay tinuturing ng ilang praile at kawani bilang isang uri ng tahimik na paghihimagsik. Ngunit, ipinapakita rin ng kabanata ang pangangailangan ng katarungan at edukasyon para sa mga kabataan. Sa huli, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga praile at kawani, habang ipinapakita ang mga komplikadong relasyon ng kapangyarihan, edukasyon at interes ng mga mamamayan. Tinugunan rin ang suliranin ni Cabezang Tales at ng kanyang pamilya na pinapakita ang pakikialam ng pamahalaan sa ordinaryong mamamayan. Itinuturo ng kabanata na ang mga pinuno na inuuna ang pansariling interes kaysa kapakanan ng bayan ay nagiging sanhi ng pagdurusa ng mamamayan. Ipinapakita rin ito kung paano ang kawalan ng malasakit, pananagutan at tunay na paglilingkod ay nabubunga ng kawalang katarungan at kawalan ng pag-asa sa lipunan. Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa kapangyarihan kundi sa malasakit sa bayan at sa kapakanan ng nakakarami. Sa tatlong akdang ito, makikita natin ang isang tema, ang kabutihan, pagmamalasakit at kahalagahan ng responsibilidad sa kapwa, sa kalikasan at sa bayan. Sa Prinsesa ng Kumintang, natutunan natin na ang dangal ay nasusukat sa puso, hindi sa yaman. Sa Ito Ang Nayon Ko, natutunan natin pahalagahan ang katahimikan, kalikasan at inspirasyon ng simpleng buhay. Sa Los Baños, natutunan natin ang kahalagahan ng mapanuring pamumuno at malasakit sa bayan. Bagaman may iba't ibang anyo ang mga akda, kwento, tula at nobela, ang mensahe ay malinaw. Ang tama at mabuting gawa ay laging may saysay, kahit sa panahon natin ngayon. Kaya't sa bawat pahina at taludtod, tandaan natin, ang panitikan ay hindi lamang salamin ng nakaraan, kundi gabay sa kasalukuyan at hinaharap. Wow! Ang ganda ng ating paglalakbay sa Kabanata 7 ng Lit. 150. Dito, natutunan natin ang panitikan sa gitnang Luzon at katimugang Tagalog ay hindi lang basta kwento o tula. Ito ay bintana sa puso at isip ng ating mga ninuno. Sa gitnang Luzon, ramdam natin ang pakikibaka, dangal at kultura sa bawat kwento. Sa katimugang Tagalog naman, damang-dama natin ang pagmamahal sa bayan at kalikasan. Ang pinakamahalagang takeaway, ang panitikan ay buhay, hindi lang alaala na nagkakaroon, kundi gabay sa kung paano tayo mabuhay ngayon at bukas. Kaya sa bawat tula at kwento, matuto tayong pahalagahan ang kultura,
maging mabuting tao at magpakita ng malasakit sa kapwa. Kaya't kapag binuksan natin ang mga pahina ng panitikan, tandaan, hindi lang ito kwento. Ito ay boses ng ating lahi, gabay sa ating buhay at inspirasyon sa ating mga puso. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa panitikang sa gitnang Luzon at Katimugang Tagalog. Mga kwento, tula at aral ng ating mga bayanit Makata, hindi lang basta salita sa papel, kundi boses ng ating kultura at inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kaya sa susunod na magbukas kayo ng aklat, tandaan, bawat taludtod at bawat pangungusap ay may kwento, may puso, may aral na pwedeng gamitin sa tunay na buhay. Patuloy lang tayong magbasa, mag-isip at damhin ang yaman ng ating panitikan. Hanggang dito na lang mga kalit, 150. Tandaan, ang panitikan ay hindi natatapos. Ito ay patuloy na nabubuhay sa atin. Paalam!